bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hanggang ito, sisikapin kong maikinta lang iyong kalagayan ng buong katapatan at walang itinatanggi. Itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapakasakit ng lahat sa katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, talos kong ang umanay may sariling pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkaroon ng mga bagay na yun lamang may sisiwala. Napakasela ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumala. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghamak na sa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Ang La Liga Pilipina ay isang sikretong samahan na pinaniniwala ang isang samahang kumakalaban sa Espanya. Kung kaya't ito'y natiling pangarap lamang. Nagtanim ng mga mapangwasak na paripurnalya ang mga ahente ng mga praile sa maleta ng aking kapatid na si Lucia habang kami pabalik sa Pilipinas galing Hong Kong. Kung kaya't sa aking pagbalik ay agad akong pinadakip at pinatapon sa isang malayong pulo sa dapitan sa pagitan ng mga bundok. Nariyan ang mga Guardia Civil. Tara na! Ano ang inasadya? Dr. Marcelita, ako si Kapitan Ricardo Carnicero ay sumanap si Kuya Dominica. Maligayang pagdating sa Pagyo. Gracias. Hindi ko inaakala na magkakaroon ako ng isang pamosong bisita. Hindi ako bisita sa inyo. Aling Gloria, nasa si Dr. Celso? Naroon po sa opisina ni Kapitan Carnicero, Padre. Kapitan, ako'y pinatapon dito ng gobyerno. Sa madaling salita, ako isang preso. Ang ating kura para ko, Padre, ito po si Dr. Celso. Ang author ng subversibong nobela na limitan na natin sa Industrialismo. Yung dakilang hereya at Filibustero, malutang nakawin ng Espanya at Iglesia Katolika sa Pilipinas. Kilala ko na siya. Dr. Rizal, ayon dito sa liham, maaari kang mamili ng iyong matitirahan. Maaari kang manilahan sa aking komandansya, sa kumbento ng simbahan. Sa kumbento, sa ilalim ng aking mga bubong, papalag lamang ako kapalit ng mga kondisyon. Si Dr. Rizal ay magbabalik loob sa simbahan Katolika kung ikukumpisan niya ang kanyang mga kasalanan at kung babawiin niya ang kanyang pambabatay ko sa aming mga alagad ng Diyos. Ito na ang pinakamalungkot na lugar na aking napunta, Kapitan. Hindi kalungkutan ng iyong makikita, bagkos katahimikan at kapayapaan. Sobrang katahimikan, pati mga ibon na hindi mo na maririnig ng muli. Wala ka na rin maririnig na tawanan sa mga kabahayan. Ang tanging maririnig mo lang ang walang umpay na pagbabasari. San Miguel, Señor Encantado! San Miguel, Señor Encantado! San Miguel, Señor Encantado! Tito Humbre, isa siya dating seminarista, nasira ang kanyang ulo nang malaman niya ang kanyang ama isang prayer. Maraming ganyan sa isla sa Pilipinas. Ligtas ka na sa Hong Kong, ba't bumalik ka pa ng Pilipinas? Kapitan, ang mga reformang aking pinaglalaban ay para sa Pilipinas. Narito ang laban mula sa ibang bansa. Anong reforma ang nais mo mangyari? Kailangan magkaroon ng pagbabago. Kailangan magkaroon ng isang kinataban mula sa Espanya, kapatid ng mga hinain ng mga Pilipinas. Hindi masamang reforma, sangayon na karyan. Kailangan din matigil na ang pakikialam ng mga praile. Amigo, yan ang mahirap. Masyadong malakas ang kanilang impluensya. Sobrang na ang pakikialam nila sa aking buhay. Dahil sa kanila, napalayas ang aking pamilya mula sa kalambat. Dahil din sa kanila, nagkawatak ang aking pamilya. Ano pa ang iyong mga kaibigan, Dr. Rizal? Kalayaan, sarili yun. Mawalang galang na, ngunit kayo po ba ang pinag-uusapan sa bayan? Ang bagong dating na si Dr. Uliman? Uliman? Nag-aaral nga ako sa Romanya, ngunit hindi ako aliman. Ngunit doktor kayo, gusto ko sana magpagamot ngunit wala akong may pambabayad. Kahit tulong na lang po ay maibibigay ko. Kailangan niyo po magpahinga. Maraming salamat po, doktor. Papagumot din po ba kay Padre? Kahit na alam niyo isang ireheng doktor? Hindi mo na ba ako nakikilala, Pepe?
susulit akong estudyante sa atin niya roon. Sa akin yan, sa raw-raw ng lupa. Posibleng na mag-hit, ngunit tinituloy ang nawala. Naniniwala ka ba sa Diyos? Paano ako magdududa sa eksistensya ng Diyos kung naniniwala ako sa libreng eksistensya? Kung kinikilala ang epekto, dapat yung kilalanin ng dahilan. Ngunit ang kapay ko sa aking paniniwala ay ang eksistensya. Hindi ang simbahan. Memo Iudex in causa probia. Hindi ako maaaring mag-invest sa sarili kong kaso. Ngunit bakit hindi? Sino po bang mas nakakilala sa akin kundi ang sarili ko? Sinasabi ng aking mga kasamang Yeswita, itigil mo na ang iyong mga mahaderiya. Mahadiriya? Yan ba ang tawag niyo sa aking pangangatwiran? Sayang naman daw kasi kung hindi mo ibinubuhos ang iyong talino sa mas mabuting layunin. Maaaring may mas mabuting layunin. Ngunit ang layunin ko'y mabuti. Sapat na sa akin yun. Nakikita ko na ang konting liwanag at yun ang nais kong ipakita sa ating mga kababayan. Matanda na ang aking inay, Kapitan Ricardo. Nais ko sana siya makasama sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngayon, siya ay nasa Hong Kong kasama ang aking mga kapatid na babae. Sana'y payagan nila ang aking hiling na makatira sila dito sa Dapitan. Wala sa akin ng desisyon, pero ipaparating natin sa Gobernador General ang iyong kainit. Nangangako ako sa gobyerno na hindi ko abusuin ng anumang kalayaan na kanilang ibibigay sa akin. Buenos dias, Pepe. Buenos dias, Padre Sanchez. Napasyal kayo. Ito pala ang iyong talisay. Niritiro ang aking pahinga. 16 na hektarya, nabili ko sa dalagang 18 pesos na panalunin ko sa loterya. Dati, narito ang malaking punong kahoy. Ngunit ang malaking punong yun ng mangga, papaya at bunsones. Dati yun ay aking tanim. Hindi ka lamang pala isang makata, pintor, eskultor at manggagamot. Isa ka rin labrador, tagabungkal at linang ng lupa. Gumawa din ako ng pinagbugtong-bugtong na kawayan upang maging daluyan ng tubig mula sa sapa para pandilig ng aking mga lupa. Inhinyero ka rin pala. Negosyante pa. Kasama ang ilang mga kapitanos, bumuo ako ng isang kumpanya na nagbibenta at bumibili ng abakas. Sa una pa lamang, kumita na agad kami ng 200 pesos sa unang bilihin. Dalisay na tubig, sariwang hangin, malililim na mga punong kahoy. Nasa paraiso ka, Pepe. Kung ito may isang paraiso, ako'y nasa paraiso ang ako'y bilanggo. Ito ang kapalaran mo. Tanggapin mo ng maluwag sa iyong loob. Maging matiisin ka, tulad ni Kristo. Kaya ako pinadala rito, Padre, upang turuan ako magtiis. Isa lamang ako misyonero ng tangit pakay ay higayatin ka magbalik loob sa simbahan. Ngunit nabigo ako sa aking misyon. May nais ka bang ipaiwating, Padre? Babalik na ako sa Manila, Pepe. Pinauuwi na nila ako. Magiging mas malungkot ang dapitan sa iyong pag-alis. Dito tayo. Mga bata, anong ginagawa nyo rito? Tsaka bakit wala kayo sa eskwela? Mahirap lamang po kami. Hindi po kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin sa kabayanan. Kung ang isang pirasong mangga ay nagkakahalaga ng 3 pera, magkano ang 2.5 dosena? Fernando, huwag ka magbilang sa iyong mga daliri. Kung ang 2.5 dosena ay 30, kung 3 pera ang bawat isa, ang dapat kong bayaran ay 20 centimos. Magaling. Tao po. Tuloy po kayo. Ano pong mapaglilingkod ka sa inyo? Magandang hapon po. Ito po ang aking kapatid at ang aking pamangkin po si Lisa. Ayo. Andito po kami para ipasok siya sa inyong eskwelahan. Alam niyo na ba ang argumentos? Libre ang pag-aaral dito. Ngunit kailangan nila magtrabaho at dito matulog. Alam na po namin. Ang patakaran. Ngayon din po ang aking anak na si Roselito. Hindi ba kayo natatakot na baka mapaliwaramin ng anak? Baka Doktor, hindi siya makapunod ng Dr. Rizal, ako po ay member ng Bienaris de Maria. Ipinakiusap ako ni Padre Opa. Baka daw ako ay excommunicado kung ipapapasok ko sa inyong paaralan ng aking pamangkin. Mahirap lang po kami. Wala kami ibang kayamanan may pamamana sa aking anak, kundi ang kanyang pag-aaral. Magalit na si Padre Opa. Basta ang mahalaga, huwag magalit ang Diyos sa amin. Napagod po ba kayo sa biyahe, Inay? Hindi naman. Senyora, ano na po? Salamat. Walang ano man po. Chicas, pinapakilala ko sa inyo ang aking ina, Doña Teodora Alonso. At ang aking mga kapatid, si Maria, Trining, at si Narcisa. Good afternoon, ladies. We hope you had a happy trip.
Alam nilang nag-i-English kayo sa Hong Kong kaya tinihintayo nilang Ah, yes. We had a pleasant Thank you. Maraming salamat sa inyo mga ina. Nagkapalapangan. kasi po tayo. Salamat. Oh, ang aking paborito. Pasensya nyo na yung inay. Masarap ba to? Inay, kamusta ang buhay? Mabuti naman. Si Tay, si Pasyan. Mahina na ang iyong ama, Pepe. Ang kapatid mo namang si Pasiano ay nasa hulo pa rin. Nagsasaka. Maging kami matagal nang hindi siya nakakita. Yun o, ang aking mahal na pinsan. Bigla kayo natahimik. Pepe, huwag kang mabibigla. Si Leonor ay pinilit kasal sa ibang lalaki. Pero hindi ba't alam mo na iyon, Pepe? Pero kahit kailan, hindi siya naging maligaya. Naalala niya pa kaya ako? Pepe, patay na si Lino. Kasi tabi yun. Sariwang simoy na hangin dito, Pepe. Ito ba ang talisay? Maganda. Napakaganda ng lugar na ito. Pag naoperahan ko inyong mga mata, makikita niyo mas malinaw ang kaganda nito. Makikita niyo rin ang pagbabago ng aking ginawa. Doon ang aking klinika, yun naman ang aking dormitoryo, at dito ang aking manukan. Napakarami mo na palang pinagkakabalahan dito, Pepe. Magagawa pa ba ako? Kaysa maubos ang aking pera sa pagiging doktor. Kawawa-awa ka naman. Mas naaawa ko sa inyo na dahil sa akin, kayo at ang buong pamilya ay nakakaranas ngayon ng katakot-takot na paghirap. Inilantad mo sa hagdan ng templo ang kanser na umiiral sa lipunang ito. Pinaalam mo sa buong mundo ang mga pagmamalabis sa mga private guardia civil dito. Humingi ka ng reforma, hindi kasalanan sa Diyos ang ginawa mo, Pepe. Kataratan lumalambong sa inyong mga mata. Lumalabo na inyong mga paningin. Hindi kayo makaoperahan, maaari kayo mabulag. Handa na ba kayo magpa-operahan, Nay? Espesyalidad mo ang mga mata, iho. Gawin mong nararapat. Malubhan ng iyong ama, Pepe. Naniniwala siyang hindi na siya magtatagal. Kailangan niya ang kanyang sabihin hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ihalik niyo lang ako sa kanyang kamay. At sabihin gusto ko na siyang makita. Sabi. Naiintindihan niyo ng iyong ama, Pepe. Huwag kang mag-alala. Training, handa ka na ba? Opo, nanay. Maria, Narcisa, ingatan niyo si Pepe. Opo, nanay. Paalam po. Maestro, makabisita po kayo. Sir, ako po si Manuela Orlasa. Punta po. Ako naman po si Josephine Orlasa. Dr. Rizal, I'm George Lover. Kaya kilala ko ako sa Manila. Akala nila ay nandun lang yung sila. Kaya nagbalik sa loob ako sa information. As you can see, Doctor, I am blind, and I'm hoping to avail your services. So, your name is Josephine. We have the same name, the three of us. I'm Joseita, the little girl Jose. And you are Josephine, the woman Jose. And our maestro, he's the big man Jose. So, we're Tokayo. Tokayo? It means we have the same name. Oh, Tokayo. In Brussels was very cool. I was trying to finish my second novel. I'm running out of money, so I tried to skip 1 meal a day. So, did you finish writing your novel? I almost learned it, but I need the part. Well, finish it. When it was published, it cost me a lot of trouble. That I ended up here in the Philippines, an exile. Poor Rizal. I used to see in Hong Kong. Really? Perhaps, but it was already years ago. If I had seen you then, you must have seen me as a child. You, on the other hand, many people knew you and pointed out to me. Josephine, ask for a water. Where is it? Here's your water, Papa. Sit beside me. Drink your water, Papa. You've grown, darling. You used to hug and kiss me so often. Can you kiss your papa now? No, Papa, please! Josephine! Josephine! Something wrong. Why is so quiet? I've been thinking how lucky you are, even in exile. You have friends and family that care for you. All I have is a sick old man that I need to take care of. Will you be operating on Mr. Coffin? No. Miss Josephine, I cannot. It's too late. He is completely blind. I'm sorry. Then it's time for us to go. Thank you. Wait. No, you must not go. I love you, Josephine. Dr. Rizal, what are you saying? We've only known each other for a short while. It's long enough. I fear that this is only your loneliness that makes you say this. Your loneliness and my distress. No, Josephine. No.
Believe me. Speak yourself, Dr. Rizal. I would like to ask for your daughter's hand, Mr. Tucker. She's only 18. She's just a child. She's a woman, sir. You can restore my sight. Now you want to take away from me the only eyes I have? It's my death you're asking me, doctor. My No, death! Papa! Ako po. Gandang tanghali mo kayo. Tagalog kayo? Nagkakalamba po. Magkamag-anak po tayo eh. Malayong magkamag-anak, ngunit magkamag-anak pa rin. Pablo Mercado po. Pablo Mercado? Wala ko kaya lang Pablo Mercado. Matagal po kayong nawala sa Pilipinas. At hindi naman ako tumitigil ng kalamba. Isa akong lagalag. Halika, tumukan ko. Opo ah. Salamat ako rin. Kaya pala, mapagapunan niya naman. Matatapos lang po. Isip pa nga po eh. Nais ko lang pong ipapatid sa inyo na kaisa niyo ako sa inyong layunin tungkol sa kapitan ng ating bayan. Handa po akong maglingkod sa inyo. Nais ka bang ipaiwating? Ang nais ko lang pong malaman ay kung anong mga pinaplano nyo at kung ano mga gusto ipapatid sa ating mga kababayan. Wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Torisan naman, nais niyo po bang maniwala ako na wala pang isang tulad niyo ay walang binabalak para sa kabutihan ng ating bayan? Makakalis na kayo. Wala akong panahon para sa inyo. Sean, Maraming salamat, Sr. Pepe. Wala ka naman. Tulad ng nais ko ipapatid sa inyo, may gusto ba kayong sabihin o ipadala sa kanila? Tulad ba sinabi ko sa'yo, Senyor Mercado? Huwag na lang. Sino ka? Lorenzo naman po. Sino yung padala sa'yo dito? Ang mga praile, Mga praile? biniyaran po nila ako. Maestro, totoo po bang mason kayo? Hindi ko kinahihiyan. Totoo po bang kayo mga mason ay naglalagay ng susupin sa inyong sapatos na para bang tinatapakan ng susupin ko? Sino nagsabi sa inyo? Yun po ang sabi ng mga praile sa aking mga magulang. Nasubukan mo na ba maglagay ng isang butil ng mais sa iyong sapatos? Masakit, hindi ba? Hindi makalakad. Bakit ang maglalagay ng kusipin sa aking sapatos? Maestro! Tignan niyo po kung sino nandito. Ay, hindi nakita yung pag-angat sa pag-anong yun. May maglilingkod ko sa'yo. Gusto po namin pakasal pa. Hindi ako nagkakasal ng isang kareno. Padre ko ba? Wala kami problema sa babaeng gusto mong pakasalan. Alam namin na siya ay isang katoliko. Ang problema namin na ikaw, magbalik loob ka muna sa iglesia sa akin. Do you, Josephine Bracken, accept me as your husband? I do. And you, Celizar, take me as your wife, in sickness and in health, for leisure or for cure, nor let do us harm. With God as our witness, with earth, sea, and sky, for the rest of our lives, we hereby declare ourselves. Husband and wife. Ang buhay mo ay isang patuloy na pakikibaka. Maging masaya ka sapagkat sa pakikibaka ay ganap na mahuhubog ang tao. Muy bien. Sige. Gusto mo bang lansones iho? Ayaw niya daw ng lansones. Ang gusto niya daw ay santol. Joe, pitas ka lang santol for favor or unusual. Sisa, naalala mo pa ba si Manuela Orniato? Ang babaeng kasama ni Josephine ang unang beses na magpunta siya dito sa Dapitan? Oo! Bakit? Alam mo ba nakalagoy siya ng isang praile sa Manila? Siguro naman nakuha yung chismis na yan. May tainga ang mukha, may pakpak ang balita. Kung kalagoy siya ng isang praile, hindi ko lamang lubos na maunawaan kung paano siya naging kaibigan ni Josephine. Si Josephine na naman ang nakita mo. Hindi lang ako. Ang buong kabayanan na si Josephine mo nakikita. Huminahon ka, Maria. Bakit? Hindi mo naman siya itinatago, hindi ba? Kagabi lang inayang mo siya pumunta sa palengke mag-isa. Ngayon alam mo nakapansin-pansin ang kanyang kondisyon. Tama na! Di mo man lang inisip ang isipin na ibang tao. Iisipin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ay maayos ang aming pagsasama. Sapat na sa akin yun. Sapat? Paano naging sapat na kaming mga kapatid mo? Na ang mga anak ay nagiging usapan sa bayan dahil sa skandaloso ninyong pagsasama. Sean! Skandaloso? Skandaloso para sa marami dahil maayos ang aming pagsasama. Hindi gaya ng iba dyan. Kasal nga, palagi naman nag-aaway. Saan ba nanggaling ang Josephine na yan? Isang estanghera, isang elite galing ng Hong Kong na padpad dito at kung sino na lang mas sino na iho ng diba na pamilya. Maria, ano yung pinagsasabi? Kahit estranghero man si Josephine, mabait siya. Mabait at masunurin. Yan ang ginawa niya pag-aalaga sa akin. Hindi niya magagawa ng isang tunay na Pilipina. Masunurin? Hindi ba yan naman ang gusto mo, Pepe? Isang tao hindi makikipag-away sa'yo? Maria, ano ka ba? Hindi ka ba nagtataka, ha? Hindi ka ba nagtataka? Ang higpit-higpit ng mga otoridad dati sa'yo. Ang higpit-higpit na sa mga bisita mo. Kami na sarili mo laman at dugo ay nahihirapang humingi ng permiso pang
Ano naman yung pinagsasabi mo? Si Josephine mo wala kahirap-hirap na nakakapunta dito. Si Manuel Orlasa, hindi lamang siya kalagoy na isang prayer. Tama na! Isang spiya! Nagpunta siya dito sa dapitan upang magspiya sa'yo! Tumahimik na! Tama na! John! Alam mo ba, dapat mong malaman na nung nasa Maynila si Josephine, lagi siya sumasama kay Manuel Orlasa at napupunta sila sa palasyo ng Arsobispo at nakita sila nakikipag-usap sa mga praile. Tama na, Maria! Tama na! Joe, you're hurting me. Tell me the truth. You're hurting me. Who are you? What are you doing here? Please listen to me. Confess. Friar sent you here. Joe, please listen to me. Let me explain. I'll do this all for you. I went to the friars with my asked to pardon you. You lied to me. Joe, I love you. Don't leave me. Tigilan mo na ako. Ayoko na. Joe! Maaari ka bang makausap, Dr. Rizal? Pagkatapos ng tanghalian, kagubat. Tunay kong pangalan ay Pio Valenzuela. Ako ay Dr. D na katulad mo. Kilala kita, Don Pio. Hindi medical na tulong ang aking kailangan dito, Dr. Rizal. Bagkus, ako ay pinadala dito ng Supremo. Si Andres Bonifacio po. Gusto niya pong sumama kayo sa isang malaking pag-aalsa na magaganap sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kayo po at ang inyong nobela ang nagsilbing gatong sa isang apoy na unti-unting namamatay. Apoy ng aming pakikipagtunggali. Hindi pa tayo handa. Wala magagawa yung mga gulok laban sa mga baril at kanyon ng mga Kastila. Kung dadanak ang dugo, dapat siguraduhin natin na may laban tayo. Kailan pa tayo magiging handa? Pagpatay na tayong lahat? Pagpaumanhin niyo, Dr. Rizal, pero sumama na kayo sa amin. Itatakas ka namin dito. Nangako sa nila na hindi ako tatakas. Pero Dr. Rizal, Dr. Valenzuela, hindi ako sasama sa revolusyon. Don Pepe, narito na ang liham mula sa Gobernador General. Pumayag na ang gobyerno ng Espanya na manindihan ka sa Cuba bilang makar. Kasi ko na itong inaantay. Pwes, nakuha mo rin ang iyong gusto. Alam mo naman ang bunang loob ko na manirahan dito sa Dapitan. Tapos ngayon, ito. Akala ko pa naman ay matutuwa ka. Kung noon, oo. Pero ngayon, para akong hinainan ng pagkain, ngunit busog pa ako. Don Pepe, maaari ka pang umatras. Ano na lang sasabihin ng gobyerno? Humingi ako ng pabor, tapos aayawan ko. Nagbitiw ako ng palabra di honor kandidato. Pangangatawan ko yun. Maghahanda na ako. Está bien. Sa isang buwan, pagbalik ng bapor, naghihintay ako sa daungan.